Hello, welcome po sa tutorial na to, tutorial number 5. So, yung gagawin natin dito is lagyan natin ng function yung edit button natin na kapag i-click natin yung edit button, so makapag-edit tayo ng kung ano man yung nasa table natin. So, halimbawa, yung gagawin natin is pag-click natin ng so dito sa click natin dito sa gtable natin, so yung value is ma-present dito sa text field at pwede natin ma-edit. So yun yung gagawin natin sa tutorial na to. So close natin to, refresh lang muna natin. So delete lang muna natin kasi delete natin yung mga entity data. So gawin natin. So tapos gagawin natin, double click natin yung edit btn. Yung gagawin natin is copy lang natin itong connection na ginawa natin para, or kung gusto nyo isulat pwede nyo namang i-type dito. So kakapiin lang natin to para medyo madali-dali. Okay, so copy paste, tapos enter space, click natin to dito, so run with statement, try and cut. So yung gagawin natin is copy paste lang natin to, ay cut natin, tapos ilagay natin sa loob ng try block. So tapos para mawala yung error, lagyan natin ng cuts close. So gagawin natin dito, pag nakakonect na tayo sa database, yung gagawin natin is i-update natin yung table natin, category, table, tapos set category. Category is the column label. So dito sa ating database table, so set category will be equal to question mark, comma, status will be question mark, where id will be equal to question mark. So yun yung gagawin natin. Tapos mag-declare tayo ng anong gagawin natin dito. So mag-declare tayo ng dito tayo mag-declare sa baba, declare tayo ng temporary index natin. So sabihin natin, so bago pa man yan, gawa muna tayo ng default table model. So dtm equals cast to default table model, cast natin yan, tapos gtable, kunin natin yung model. So okay, get model. So para mag-return ng okay, so mag-return ng model sa ating table, tapos ilagay natin dito sa variable dtm, tapos declare tayo ng temporary index and index equals dtm dot get selected index, gtable. So gtable1 dot get selected row. So ang mangyari dito, balik kung ano man yung nasa table natin, gtable natin. So kung ano yung nandito sa gtable natin, so gtable natin to, kukunin natin kung ano yung row yung siniselect ng user natin. So halimbawa ito, so kukunin natin gtable yan. So kunin ang gtable yan, tapos i-return niya yung selected row, tapos i-store natin dito sa temporary index, tapos declare tayo ng another integer. This declare tayo na another integer will be the id equals integer dot parseInt, tapos yung i-assign natin dito will be yung default
table model natin to get value at intro will be the index, so value at label will be the column label will be 0, so lagay natin dito 0. So yan, lagay natin dyan, convert natin to string, so to string, so lagay natin yan. Tapos yung status natin, so ang gagawin dito is ipa-parse ng integer kung ano yung value sa row natin. Okay, so ano yung value with specific row and index, column. So tapos niyan, gagawa tayo ng statement dito sa baba. So una, declare muna tayo ng string text will be equal to, kunin natin to dito yung variable name, copy natin yan, balik tayo sa source dot get text. Okay, get text, so return siya na kung ano man yung nasa ano in-input ng user sa ating text field, i-return niya yun. At dito sa selected sa status naman, gagawin natin is kunin natin yung dito, since variable name, Ctrl C copy, tapos balik sa source, assign natin dito, tapos get selected row, so or selected item, so get selected item, so get selected item yung i-return natin. Tapos convert natin yan to string, so tapos yan, so gagawin natin, sabihin natin kay statement, so statement dot set string parameter index will be 0, tapos column label will be index will be 0. Okay, so dito will be the ID, so the ID lagay natin. Okay, so statement that set string dding that get value at. Okay, so unahin muna natin itong yung text field natin, so set string index parameter index, ibig natin ilalagay itong statement nito, ilagay natin dito sa category, so sa category natin ilagay, so category is 1, so yung gagawin natin, lagyan natin ng 1, tapos statement that set string index 2, tapos lagay natin dito si status. Okay, statement that set string, so parameter index will be 3, lagay natin dito, lagay natin dito will be the ID, so ID. Okay, so parang mali, so in ID hindi dapat value at index to string
ID will be yung gagawin natin dito. Okay, so statement or rs that get string. rs, wala tayong rs dito, so lagyan natin yung rs natin dito. So yung gagawin natin dito is statement that execute query. So dito baba tayo, so kailangan may rs dito. So yung gagawin natin rs is rs will be equal to, so statement that get result set, comma, tapos lagay natin dito is statement that execute update. Okay, so tapos dito execute update, tapos execute na yung update, tapos ilagay natin dito sa result set. Okay, so tapos yung result set natin rs dot get string column label or column index. Dito tayo sa column index will be column index will be number 3, so, or id natin ilagay dito. So yan, subukan natin. Tapos yung gagawin natin dito is sabihin natin kay tix cut field dot set text empty string, gagawin natin dito sa text status box dot set selected index or item or index will be get selected. So dito set selected index, pwede tayong maglagay dito ng set selected index will be dtm dot get selected get value at, so pwede natin gamitin intro or sabihin natin table 1 dot get selected column. So ito, so get selected column or get selected row, tapos okay, so tapos okay, so get selected row statement, tapos ilagay niya dito is ilagay sa statement. Okay, so lagay natin dito sa column 1, status will be column 2, id will be column 3. Okay, so try natin kung gagana ba. Okay, click. Okay, so gawin natin dito kitchen, edit, may error tayo, so tingnan natin dito kung na-escape exception. Yung bali specified for parameter index 1. So
sabi dito, get results set. So fix ko muna, pause ko muna yung video guys, tapos pag fix ko ibalik ko na. So ang mali pala dito guys sa ating ginawa, instead na dito natin ilagay yung execute update, so dapat saka na mag-execute ng update pagkatapos natin ma-set yung statement natin dito, kung ano man yung ilagay natin na value dito sa ating table natin. So saka na natin i-update. Okay, so paste natin dyan, kaya nag-i-error yung console natin. So dapat talagang eksakto yung pagkaka arrange nyo ng or paglagay nyo ng statement, kasi minsan yun yung dahilan kaya nag-i-error yung program natin. So at dito pala guys, yung nilagay ko is instead of gtable1.getSelectedRow, pwede natin ilagay dito kasi combo box yun so pwede natin ilagay yung default dito, which is yung default value na activate or 0. Okay, so tapos call natin yung update table para maging updated yung table natin. At dito sa itaas, kasi gusto natin pag yung application natin mag-initialize, so pag mag-initialize yung application natin, gusto natin i-update yung table natin. So pwede natin tawagin dito update table. So okay, unsupported exception, class must be code or declared be true. So lagay natin dito add row clause for ano ba yung exception dito, dito ilagay natin. So true update unsupported SQL exception, so lagay natin SQL exception. So lagay natin dyan, may error tayo dito sa baba. So new category, so run with text statement. Okay, so tingnan natin kung wala bang problema. I-run natin. So update na yung table natin. Halimbawa, edit natin to. Gawin natin school supply, tapos edit. So automatic nagre-rename na ho yan. So yung susunod na gagawin natin is in the next tutorials is lagyan natin ito ng method na pwede nating ma-delete yung kung anong meron sa ating table. So be sure to subscribe and so like at share niya rin yung video ko. Okay, so see you in my next tutorial.